Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 27, 2025 at pag-usapan natin ang maaari talaga nangyari. Okay? Kasi may sariling kwento. Si Harry Roque, sinabi niya naman talagang wala naman nangyaring pag-aresto. At ito naman talaga hindi naman na-confirm ng DFA, ng DILG at walang confirmation ng kanyang pag-aresto. Pero sa pangyayari na naikwento ni Harry Roque, may naganap na maaaring may kaugnayan sa pagkansela ng kanyang passport or sa pagiging fugitive niya. So tignan natin dahil lumalabas dito sa kwento, Austria ang nag-issue ng kanyang visa. Pero sa Netherlands siya nag-apply for asylum. Meron siyang application for asylum dito sa Netherlands at base nga sa Dublin regulation kung saan kung anong bansa nag-issue ng visa, dapat doon na-apply ang petition for asylum, seeking for the asylum. Ba? Well, tignan natin mga klira. Yes, oo. Tignan natin to. Pakinggan muna natin to. Meron kasi opinion ng isang eksperto pagdating sa ganitong usapin. Pakinggan po natin, mga klira. Ginagamit ngayon yung tinatawag na Dublin regulation. Nanigurado lang tayo. Dublin regulation. This is for asylum seekers. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng idea of what Dublin regulation is and how this applies sa case ni Harry Roque ngayon? Napakasimple lang po nito kung ihihimayin natin ng mabuti. So kahit sino pong foreign national pwede pong humingi ng asylum sa mga member states ng European Union, lalo na po sila po ay kaparte ng Conventions on the Status of Refugees. Ito po yung international treaty. So kasama rin po ang Pilipinas dyan actually. Ito pong Dublin regulation nag-a-apply po sa mga Schengen states, kasama po ang karamihan ng mga European Union countries. Ang rule po dito napakasimple. Kung saan ka nag-apply or saan ang unang pasok ninyo sa Schengen zone, which is yung mga states nga ng European Union for the most part, kung saan ka na unang pumasok o kung saan ka man unang nag-apply ng visa para makapasok sa Schengen zone, doon ka dapat humingi ng estado or ng proteksyon at estado ng asylum. So sa case po ni Attorney Roque, napaka-interesting po niyan kasi ang lumalabas po sa mga rumors and mga balita papunta nga ho siya ng Vienna. Yeah. So medyo nako-connect na po natin na malamang yung kanyang original visa to enter the Schengen states ay galing po ng Austria. Parang inamin naman niya to, mga kakli. Tignan natin dito Tignan natin sa kanyang hanapin natin to. Okay. Parang inamin niya na sa Austria siya unang pumasok. Ito mga klira. Basahin lang natin. Okay. Ito ay mula sa November 27, 2025. Okay? 12 a.m. Roque barred from flying to Austria. Okay? Sabi dito, former presidential spokesperson Harry Roque denied reports that he was arrested following the cancellation of his passport, saying he remains in the Netherlands and was just offloaded from a flight to Austria for being medically unfit to fly. So in other words, kung hindi niya sinabi na unfit siya to fly, diretso siya sa Austria. Kasi tinanong na siya okay ba na mag-fly ka? Di ba sabi niya, hindi. Kasi meron siyang mga medical certificate na unfit siya to fly. Pero kung wala, diretso yan. Di ba? Okay, dito, Roque explained that Dutch authorities concluded that Austria, not Netherlands, should process his asylum petition. Okay? The Dublin rules state that the country that issued the visa is the one that must provide protection to you. In my case, Austria, mga inamin niya, Austria issued the visa. So the Netherlands decided that Austria should provide protection, and that is why Austria should issue the asylum case. So, bakit nga ba siya nag-file sa Netherlands? Kung alam niya naman pala ito. Natanong lang naman mga clear kasi may Dublin regulation na umiiral na kung saan ka na-issuehan ng visa, doon ka mag-apply ng iyong asylum. Diba? So under this rule, Dutch immigration officers arranged a flight for him from Amsterdam to Vienna. So parang, teka lang, siguro sasabi, hindi kami dapat, dito dapat nag-apply. Doon
So, pumunta ka na sa Austria. Doon na dinggin ang iyong petition for asylum. Doon ka mag-apply. Diba? Dapat sila ang makinig, duminig ng iyong application. Kasi doon ang una mong entry. Doon yung visa na nagbigay sa'yo, nag-issue sa'yo. So, on October 30, I had a major surgery and yesterday I had a minor surgery. My doctor issued a certificate that I am unfit to fly. So, ibig sabihin, kung wala siyang medical certificate na nagsasabing unfit to fly, dire-diretso na siya sa Vienna. So, kung sa Vienna siya, so, anong magiging, bakit nga ba siya nag-apply sa Netherlands, di ba? Now, the problem is the immigration of the Netherlands, they have a doctor who issued me a fit to fly. So, sa Netherlands, sinabi ng doktor, fit siya to fly. Di ba? Pero at nakasakay na sa eroplano, sinabi niya, gusto mo bang mag-fly? Hindi. Kasi I believe sabi niya, I'm unfit to fly. So, pinababa siya. However, when the airline staff later reviewed, sabi niya, kasi sinabi na ng Netherlands, fit siya to fly. Pero sabi niya, since obedient ako, masunurin ako, di ba? When they had, they would book me a flight. And when they said they would book me a flight, so in other words, yung pag-book niya, yung pagbiyahe niya sa Vienna, hindi niya naman kagustuhan yun. Talagang proseso ito dahil dapat doon ka na sa Vienna. Diba? I said, okay, I pack and I close my apartment. Yan. So, however, when the airline staff later reviewed Roque's medical documents, they advised him not to proceed with the flight. Roque also stressed that he was not arrested and that his asylum application had not been rejected. Oo, pero hindi pa, yun na sabi niya, hindi pa rejected, pero mukhang sa Netherlands, hindi na doon ipoproseso. Using Dublin regulation, mga ka-clear. Di ba? Okay? Tuloy tayo. At malamang dahil nag-request na ho siya ng asylum sa Netherlands, malamang po yung kanyang asylum ay na-express refuse po. Ibig sabihin, naka-express lane yung refusal dahil yung decision maker under the Dublin regulations, they can refuse him and tell him go to the next counter. Doon po tayo sa Vienna. Okay. So, yun. Kung bakit, sabi niya na-express lane dahil nga, kasi medyo controversial di ba? Medyo naging controversial si Harry Roque. So, tingin ko, nakita yon ng Netherlands. So, na-express lane using Dublin regulation, doon ka na sa Vienna. Kaya, pinunta siya sa apartment siguro, sabi niya, di ba, pinunta siya sa apartment, or kinausap siya, nakipag-communicate sa kanya, na inuutusan siya na doon ka na sa Vienna pumunta. Aha. Okay. So kung ano yung naging visa niya, yung nag-grant sa kanya ng visa, dapat doon siya humingi ng asylum. Ganun po ba yan? Isa po ito sa mga basehan. In theory, pwede rin po kasing mag-request siya ng asylum sa Netherlands kasi meron pong hierarchy of needs po yan. Halimbawa, okay naman pala. So, yung pag-apply niya, kasi kanina tinanong natin bakit kailangan mag-apply siya kung alam niya yung Dublin regulation. So, pwede naman daw o depende daw to sa situation, sabi. Okay, pakinggan natin. may pamilya po kayo ba sa Netherlands na permanent ang status or citizen na ng Netherlands na nagke-create ng substantial connection to that country. So nasa sidestep po yung Dublin regulations. Pero in his case, siguro wala na nakita na ganong connection. Okay. Depende pala sa sitwasyon. Halimbawa, kung may kamag-anak ka na doon, di ba? Taga Netherlands, so pwede. Hindi na papansinin yung Dublin regulation. Kumbaga, mababaliwala. Pero this time, parang wala namang ganong sitwasyon o wala sa ganong klaseng sitwasyon si Harry Roque. Diba? Walang parang urgent need na sa Netherlands siya mag-file ng petition for asylum. That's why, kailangan siyang pumunta sa Vienna, Austria. Bukod sa kanyang closeness dun sa kanyang dating principal na si ex-President Duterte, na nakita ng decision maker sa Netherlands na mas mainam na ibalik siya sa Vienna kung saan nga niya nakuha ang kanyang visa, which is sa Austria. Very interesting yung binanggit nyo kanina na maaaring
palusot na lang yung sinabi na unfit for travel, Mm. ano ha, baka nga may nagsabi sa kanya na, oy, kanselado na yung passport mo eh. And so yung vlog niya na pinanood ko mula hindi vlog nung kaibigan niya. So, in-interview siya, yun nga, no, meron doktor na tumingin sa kanya. Naku, lagi na lang medical reason bigla ang excuse. Ganun ba yan? Ayaw daw niyang paniwalaan Mm. dahil sa kinuha lang naman yung BP niya. Mm. Oo, tapos sinabi na you're not fit to travel. Mm-mm. Oo, tapos meron naman yung talagang doktor niya na nagsabi na no, you can travel. So Mm-mm. parang ganoon yung pinapalabas niya na tinanong daw siya, do you think you're fit to travel? Sabi daw niya, no. Anyway, so let's talk about what happens now. Kasi kung halimbawa talagang ano na yun, yung passport niya ni-revoke na, no? In-invalidate na. Malalaman po ba talaga ng lahat ng Schengen countries na yung ni-revoke na yung passport niya at wala na talaga siyang effectively official passport to use? I mean, in the context of millions of travelers, ma-monitor ba nila yun? Opo, gaya po na sinabi ko kanina, well, una sa lahat, sabihin natin na hindi naman ito ipapaskil sa public announcement na kanselado po ang passport ni Attorney Roque. Pero meron pong notice ng mga airlines. Kasi kapag nag-check-in po tayo, isipin po natin pupunta tayo ng NAIA, mag-check-in po tayo sa check-in counter ng Cebu Pacific, halimbawa. Kung titignan nila yung dokumento mo, isa-scan po nila yan kung valid po ba yung inyong passport. Siyempre may validity date yan, di ba? Pero meron po silang teknolohiya dahil e-passports po ang gamit natin. Automatic po na-check nila yan sa database nila kung valid po yan. Pangalawa, titignan din nila yung visa kung meron kayong visa need. Halimbawa, travel nga po kayo sa Korea or sa Japan, kailangan po ng Philippine passport holders ng visas. So ma-check nila yung validity niyan at naggagawa po ng sarili mga sistema ang mga bansa na involved. So in Mr. Roque's case, every time he has an interaction with authorities, say for example, the police in the Schengen states, pati na rin po sa mga airline, doon mismo makukumpirma nila na invalid na po yung passport niya kung na-invalidate nga ito ng DFA. What if ang isang tao ay dual passport holder kasi Okay, may wait lang, dual Clara. So, may papakita ako sa inyo. Okay. So, lumalabas dito, mga clear, yung DFA mismo, kinonfirm yung cancellation ng passport ni Attorney Harry Roque. So, in other words, makikita na yan, pag in-scan yan, katulad na sinasabi, doon pa lang pag nag-check-in ka pa lang, di ba? Makikita na doon sa kanilang sistema. Kasi i-scan daw yung passport kung canceled yung iyong passport. So, kung dito mga ka-clear, kinonfirm ng DFA the cancellation of passports of Harry Roque and 4 others. So, lilitaw na to pag in-scan. Diba? Lilitaw na to. At ngayon, mga ka-clear, lumalabas kasi na siguro binibigyan lang ng time dahil merong medical certificate na unfit to travel, pero the way I see it, nag-decide na ang bansang Netherlands na hindi na doon dinggin yung petition for asylum. Kasi nag-decide na meron ng doktor ang Netherlands, no? Na fit to fly siya. Yung airlines lang, yung staff lang ng airlines na sinabing, sige, wag muna kasi may medical certificates kang dalawa na unfit ka to fly. Although yung Netherlands, yung bansang Netherlands, sinabing fit ka to fly. Diba? Nagkaroon lang ng contradiction eh. Pero siguro, for safety, diba, mas panabuti na lang nila na wag na muna paliparin. Pero, I think, may decision ng Netherlands na go to Vienna. Doon na. Diba? Doon muna ituloy ang iyong asylum, na pagiging asylum seeker mo. Now, mga ka-clear, okay? Ang problema nito, gaano ba kadali makakuha ng gaano ba kadali mag-grant ang iyong petition sa pagkuha ng asylum, no? Kung ikaw asylum seeker, mag-grant ba siya sa bansang Austria? Ganun ba kadali ito? Tingnan natin mga clear latest Okay, although it's April 27, 2016, ito yung nakita ko. Gano, kasi baka isipin, madali, or mahirap. Kung gano baka stricto. Migrant crisis, that's April 27, 2016. Austria passes controversial new asylum law. Ito pa kaya ang nananaigsak niya. Austria has passed a controversial law that restricts the right of asylum and allows most claimants to be rejected directly at the border. So tingnan ko lang mga clip kung ganito pa rin kasi that's 2016 eh. Tingnan natin. Tingnan natin kung ano ba ang mga requirements nila.
Ayan, oo ganun pa rin mga ka-clear. Austria has notably adopted a restrictive and stringent policy towards asylum seekers in recent years, implementing numerous legal and procedural changes to reduce the number of applications and expedite deportations. Diba? So, hindi siguro ganun kadali. So, tingnan natin na pinakita ko sa inyo ang latest mga ka-clear. That's the latest, 2016 na nakita natin patungkol sa procedure, no? At policy ng Austria pagdating sa mga asylum seekers. Okay? So, ito yung latest naman mga ka-clear. Parang bumaba nga ang mga asylum applications dito sa Austria dahil nga siguro sa pinapatupad na higpit. Baka nga din yun yung reason, mga ka-clear. Pwedeng ito yung reason kung ba't hindi siya dito nag-apply for asylum. Kasi sabi niya, mas liberal daw yung Netherlands, di ba? According to Harry Roque. So, tingnan niyo to, mga ka-clear. Kita niyo ba? Ayan na. Asylum applications in Austria declining. Ayan o. October 2025 was the month in which asylum applications decreased the most compared to the same period last year. Diba? In search of a legal basis for Austrian asylum caps. So, ayan. So, mas mahigpit nga sila. So, tingin natin, hindi natin alam kung makikita pa na talaga nila ang dahilan kung bakit pinapauwi si Harry Roque dito. Kasi may mga cases na makikita kung bakit ito yung passport, bakit na-cancel, ano yung kasong kinakaharap niya. At maski na naman ang DOJ natin mga ka-clear, sinasabi na eto, sana makita ng bansang Austria ang dahilan kung bakit pinapauwi si Harry Roque at hindi dahil sa political persecution. Ayan o. DOJ trusts Austria will do diligence on Harry Roque's asylum bid. Oo. So, tignan na lang natin ang magiging mangyari dito, no? The Department of Justice said, it is confident. Okay. The Austrian government will dig deeper into former Duterte spokesperson Harry Roque's application for asylum. Roque said on Monday that he intends to apply for asylum in Austria after the Dutch government to apply for asylum in the country he entered the European Union through as provided in Dublin. So mag-a-apply pa lang siya. He intends to apply. So nabaliwala. Lumalabas dito nabaliwala ang kanyang petition for asylum sa Netherlands. Ito bumabase lang ako dito mga klim. Roque said on Monday that he intends to apply for asylum in Austria after the Dutch government to apply for asylum in the country he entered the European Union through as provided in Dublin. So, pinapagamit sa kanya yung Dublin regulation on asylum application. So, ito, katulad ng sinabi nung guest sa DZMM Teleradyo na mukhang na-express lane nga itong petition for asylum ni Harry Roque dahil pinapupunta siya sa Vienna, Austria. At he intends to apply. So, mag-a-apply siya ulit for asylum. Lumalabas sa balita, mga ka-clear, na masyadong stricto ang Austria sa pag-grant ng petition for asylum. So sabi dito, we trust in their own process as we also believe that other countries will respect the integrity of our own asylum process. So nirerespeto naman natin kung anong magiging decision dito ng Austria. Diba? Pero ang dasal ay makita ng basta Austria kung bakit nga ba tinutugis ng batas itong si Harry Roque. Okay? So, medyo maliwanag na kung bakit may ticket siya papuntang Vienna, hindi naman siya inaaresto, pero mukhang na-express lane ng Netherlands ang kanyang petition for asylum dahil lumalabas na hindi naman pala dapat sa Netherlands siya nag-apply for asylum, kundi sana doon sa Austria siyang bansa na nagbigay sa kanya o nag-issue sa kanya ng visa. Okay? So, yun. At nag-decide ang Netherlands na
siya ay padala doon at meron nga medical certificate na sasabing siya ay fit to fly. Kaya lang, naudlot because may mga medical certificate siyang pinakita at yung airline staff na mismo ang nag-decide na, sige, wag muna. Wag na. Offload ka. Baba ka. Okay? Dahil nga sa medical certificate. So, in other words, hindi pa natatapos dito. Kahit nasa Netherlands siya, mukhang hindi na mag-grant ng Netherlands yung kanyang petition kasi dapat sa Austria. Kasi nag-decide ng Austria. Or rather, nag-decide na yung Netherlands na sa Austria siya dapat mag-seek ng asylum. Okay, mga clear? So, Mami Ida Masukat, Mami Trisel Martin, and of course, Auntie Amethyst Bayabaw, and Mami Antonia Vicente. At sa mga aking mga MIB. So, record lang muna po tayo. Video muna po tayo dahil meron po tayong official function na gagampanan at malamang baka hindi po tayo makapag-live stream mamayang gabi. So, try po natin makapaggawa pa po na isang video. Salamat! Thank you! See you in a while!